Dear Sahod, bakit ka ganyan? Isang buwan kitang inantay, tapos isang araw lang maglalaho kang bigla. Ano, di ba tayo close? Yung ilang taon ka na kumakayod at nagtatrabaho pero madalang pa sa Falling Star ang pagtaas ng sweldo mo. Kahit na anong inspirational quotes ang mabasa mo or mapakinggan mo, hindi yun uubra para ma-inspire ka na makaipon dahil sa sobrang liit ng sweldo mo. Ano nga ba yung mga bagay na dapat hindi mo ginagawa kung maliit ang sweldo mo para finally makasimula ka na makaipon? Yan ang pag-uusapan natin in this video. Alam mo, marami talaga yung maliit ang sweldo pero kung gumastos, akala mo ang laki-laki ng sweldo. Lalo na ngayon na pandemic na maraming nakababad sa Shopee at Lazada. Makakatipid ka sana ngayong pandemic dahil hindi mo kailangan bumiyahe papunta sa opisina mo dahil halos lahat ngayon ay naka-work from home, di ba? Kaya lang, imbis na nakakatipid ka, panay naman ang online shopping mo. Siyempre, hindi mo na kailangan pumunta ng mall, di ba? I-deliver na mismo sa bahay mo. Isa sa di mo dapat ginagawa kung maliit ang sweldo mo ay huwag maging maluho. Ang sweldo, 10K lang buwan-buwan, pero makikita mo, puro branded ang mga gamit. Di ako against doon, pero kung alam mo naman na kulang ang sahod mo sa pang-araw-araw na gastusin, tanggalin na muna ang luho. Saka na magluho kapag meron ka ng extra money na naiipon consistently. Sabi nga, di ba, live below your means. Hindi naman talaga sa liit ng sweldo, kaya di nakakaipon at nakaka-invest. Madalas, ang dahilan dyan ay kawalan ng disiplina sa paggastos ng pera. Isa rin sa dapat di mo na ginagawa kung maliit ang sweldo mo ay tigilan na ang mga bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Hindi lang sa masama yan sa kalusugan, masama din yan sa bulsa. Subukan mong i-compute ang perang napupunta sa sigarilyo at alak, makikita mo na hindi dahilan ang maliit na sweldo bakit di ka nakakaipon ngayon. Kundi dahil sa mga bisyo mo na imbis na palago mo palalo, napunta lang sa wala at baka balang araw balikan ka pa nito ng sakit. Kaya tigilan mo na yung mga bisyo na hindi naman maganda at idagdag mo na lang yung budget dyan sa ipon mo at sa mga mas importanteng gastusin sa bahay. Ang maging grateful ka sa mga bagay na meron ka ay magandang attitude, pero hindi ibig sabihin no na maging kontento ka na lang sa maliit na sweldo. Kung maliit sweldo mo, huwag ka magstay sa sitwasyon na yan. Huwag mong isipin na yan lang ang nararapat na sweldo para sa'yo dahil meron ka pang kayang gawin para madagdagan ang kita mo. Alam mo, may mga kakayanan ka at special skills na baka hindi mo pa nagagamit sa ngayon para madagdagan ang income mo. Huwag mong sabihin na yan lang ang kaya mo, lagi ko yan naririnig eh. Huwag mo ding sabihin na yung trabaho mo ngayon ang alam mo lang na gawin. Huwag ka makontento sa kinikita mo ngayon at maghanap ka ng solusyon tulad ng pagkakaroon ng sideline or mag-start ka ng part-time business. Mag-explore ka ng business opportunity na passionate kang gawin, yung gusto mo rin na gawin. Napapansin ko minsan kung sino pa yung maliliit ang sweldo, marami sa kanila ang sarado ang isip sa iba pang opportunity. Maybe one of the reasons bakit sarado ang isip nila ay dahil mababa ang self-confidence. Yung iba natatakot na sumubok ng ibang opportunity dahil sa lack of knowledge and skills sa pag-start ng negosyo. Pang-apat sa mga bagay na di mo dapat gawin kung maliit ang sweldo mo ay huwag maging sarado ang isip mo sa iba pang opportunity, lalo na ang pagsisimula ng negosyo. Alam mo, ang solusyon lang talaga kapag maliit ang sweldo mo ay gamitin ang spare time mo o i-leverage mo ang oras ng iba at magkaroon ka ng part-time business para ma-increase ang income mo or cash flow mo. Dahil sa panahon ngayon, hindi tayo dapat umasa lang sa isang source of income. Dapat nga, both kayong mag-asawa ay nagtutulungan na kumita ng pera para sa pamilya. Sa ngayon, hindi sapat na isa lang ang nagtatrabaho sa sobrang taas ng bilihin at konsumo ng isang pamilya. Aside sa sweldo mo, dapat meron ka ding income galing sa part-time business or sideline mo. Tapos, ang maganda ay kung matutunan mo pa kung paano palaguin ang perang kinikita mo sa sweldo, sa part-time business, sa sideline, sa tamang investment facility.